At? Yeah. Thank you. Yeah, take care. See you. Sayang yung 160 ko mga dre, no? Sayang yung 160 ko sa charger. Ngayon, bibenta ko ngayon yung mga dre, no? Kasi hindi ko na magagamit eh. Pero, ang ginawa ko is umorder ako uli ng panibagong charger sa Amazon mga dre, no? Susubukan ko. Kasi yung unang binili ko ron, parang katulad din ng charger na yan. Gumana mga dre, no? Gumana sa saksakan namin. Sana yung binili kong bago, parating pa lang, is gumana rin mga dre, no? At sana gumana permanently. Sana, maraming sana to mga dre, no? Sana hindi, kumbaga wala siyang open ground sensor. Kasi pag may ganun siya, hindi rin siya gagana sa akin. Ibabalik ko rin siya. At dahil doon, malulungkot ako mga dre, no? Kasi medyo magiging challenging yung pag-charge ko ng sasakyan. Challenging in a way na katulad ngayon, uuwi ako mga dre, no? Alas 4, diretso ako sa charging station, sasaksak ko siya ron. Pagkatapos, syempre pag nasa bahay ka na, tatamarin ka na, di ba? Pero kailangan mo pa rin lumabas after 3, 4 or 5 hours para kunin yung sasakyan mo. Hindi katulad pag nasa bahay lang mga dre, no? Madali lang, tanggalin mo lang sa saksakan, okay na. By the way mga dre, yung open ground o yung unground, yung electrical ng bahay, pala yun, na common yun nung mga 1960s hanggang 1970s, na dalawa lang yung ginagamit nilang wire, at saka yung mga outlet nun is walang pangatlong butas mga dre, no, para sa ground. Kaya hindi nakapagtataka na gano'n yung apartment namin. Hindi ko na maintindihan, Pesto, no, kung bakit gumana siya for a month sa same outlet na yon. Okay, alam ko na. Kasi parang a few days ago nag-update ng software uli etong si Tesla mga dre, no? At siguro kasama sa update ng software na yon is yung ground detection. Kaya ayun, lastik na, no? Hindi ko muna in-upgrade, no? Ibig sabihin, pag ganun nga yung nangyari mga dre, no, na-detect niya yung open ground dahil sa nag-update siya ng software, ibig sabihin yung bibilin ko hindi na rin gagana yun. Mag-grocery ako dito, kaya lang ang problema ng grocery store na to mga dre, no, eto lang yung parking lot niya, parking space niya. Nag-aantay lang ako kung may umalis dyan para makapag-park ako. May nakita akong dates, naglalaway ako eh. $3 mga dre, no. Ito organic daw. Ay bacon, $11. Masarap yung bacon na to mga dre, no? Hindi maalat to eh. Kailangan ko ng giniling, medium. Okay, medium ibig sabihin siya mga dre, no? May 20% yatang fat yan eh pag medium. Kuha tayong dalawa. Okay. Pagkatapos may selbang baka. Oy, bossing! Ano ba? Ayos lang, nag-aano ka pa? Oo. Ano lang, ang dami ko kakilala, sabi. Nakikita lang Ay, shoutout natin sila. no? Shoutout natin sila. Tahiya ka. Shoutout sa mga kakilala. Natutuwa ako yung sa pag-anong mga halo-halo. Oo. Kapit-bahay namin yun eh. Doon ka pala katira? Ito, magkapit-bahay lang tayo, di ba? Nakilala ko siya mga dre nung mga panahong nag-grocery ako dito ng madalas. Kasi nag-Uber pa ako noon eh. Uber foods hindi Uber na hindi yung Uber Mahal naman nito. Kalahating kilo na to. Magkakalahating kilo na pala to. Nung nakaraan ito yung mga ganitong steak mga dre,
Kita nyo 17 na ngayon. Nung nakaraan ano to eh, apakamura eh, 11 lang, 12 eh. Kaya kumuha ako ng ano eh, kumuha ako ng 7 yata o 8 lamb. May ano, masarap yung lamb mga dreno, ang lambot, mataba. Kaya lang yung aftertaste niya, doon ako nahaano mga dreno, medyo na-off ako doon eh. Ang tawag niya, tapa, beef tapa. Bossing, magkano na yung starting dito? Oo. 17 na rin? 17? May panggabi ba rito? Wala. Wala. Puro umaga lang. Lagi bang hiring dito? Pero madalas naman meron. Oo. Mahilig sila sa Pilipino eh, no? Hindi kasi magagaling masisipag ang Pilipino. Oo. Kung magtrabaho rito, hindi ko sa mga... Sa malalaki? Oo, na busy, Sa Walmart, busy. tsaka ano. Oo, di ba doon, busy. Pwede ba makuha yung number mo? Pare-pareho lang ang sahod, di ba? Oo, pwede ba Dito makuha ka yung na. number mo Plus para kada kung sakali magtatanong ako sa iyo kung may hiring kayo rito. 512. Pero ito full time ka rito. Oo, full-time na ako ngayon. Ilang taon na ako. 40 Monday to Friday. Actually, yung Saturday ako. 6 days? Maiksi lang naman ang oras. Ilang oras? 6 hours. 6 hours. Pero may nag-8 hours dito. Meron. Boss Rudy thank you shout out. Ang lalaki ng ano na to, ng blueberry Mas gusto ko yung maliliit eh. Kasi pag malalaki, nadala ako nung nakaraan, bumili ako malalaki. Malabo. Alam niyo yung mansanas na malabo mga dre, yung walang lutong, malambot, yung ganun. Ano ba mas maganda, blueberry o yung yung raspberry? Mas masarap to mga dre. Kaya nga baka puno ng baka puno ng chemicals blackberry pala, blackberry mga dre, no? $5 din lang to. Mura eh. Wala pang alas 5 yan di ba? Bakit ang mahal? Wala stick na yan. Bakit ang mahal? Bakit ganun? Isang kiwi $6, beef 12, giniling 10, bacon 10. Mahal. Hindi ako handa ron eh. Siguro mga anong tawag dito? Siguro mga first 4 months ko sa sasakyan na to mga dreno. Kumbaga gusto kong sabihin na hindi na ako babalik sa pagdadrive ng internal combustion engine o yung mga digaas na sasakyan mga dreno. Parang may reservation ako pagdating sa sasakyan na to. Nung mga unang 4 na buwan sa akin na ito. Ngayon mga dreno, after 8 months, iniisip ko pag nagpalit ako ng sasakyan, pag nagka-problema tong sasakyan na to, iniisip ko na parang Tesla pa rin yung kukunin ko mga dreno. Hindi ako nag-iisip ng ibang sasakyan. Though paminsan-minsan sabi ko kung sakali man magkaroon ako ng pangalawang sasakyan, gusto kong subukan yung Mazda CX-50. Basta Mazda mga dreno. Gusto ko lang ma-feel kung paano siyang i-drive. Hindi ko alam kung gugustuhin ko siya para sa mahabang panahon o daily driver. Kasi sobrang sobrang kontento ako sa sasakyan na to mga dreno. At ayun nga kumbaga kung magkakaroon uli ako ng isang sasakyan, Tesla uli mga dreno. At ang diferensya lang, kumbaga ang kukunin ko yung mas mahaba yung range. Nang sa ganon, mas malayo yung mararating ko sa single charge mga dreno. Yung electric stove mga dreno, may may outlet sa ibabaw. Okay, di sabi ko baka pwede rito. Tinesting ko mga dreno at nag-charge siya. Pero bago ko tinesting, bago ko ginamit na pang-charge ng sasakyan, tiningnan ko muna kung ilan yung maximum amperage na pwedeng ibigay
nung stove na yon na hindi puputok yung fuse. Okay, so sabi maximum daw ng 6 amp, 5 to 6 amps. So ang ginawa ko, binabaan ko lang yung charging rate ko ng 5 amps. So tinignan ko, okay, 5 amps, ilang oras ko i-charge? Mahigit 10. Tingnan ko nga kung maka ilang percent ako. Wari ko mga Dre, no, siguro sa mga mahigit 12 oras yata na pagcha-charge. Naka ano yata ako naka 12%. Charge ba? 3 hours pa rin. So tingnan nyo mga Dre, 30%. Kasi 50% ako ngayon, kailangan 80. Sinet ko sa 80% lang yung charge niya. Kailangan niya ng 3 oras. 3 oras at 15 minutes. Itong charging station na to, magulang to Yung first 2 hours 150. Pag pangatlong oras na, biglang magiging $3. Imbis na kung straight siya 150, yung 3 hours na charging dapat 450 lang, 'di ba? Pero dahil nga nagdagdag siya sa pangatlong oras mo, nagiging $6 na siya. Gulang 'di ba? May charging station dito sa may kanto namin. Tapos na nila gawin pero hindi pa nilalagyan ng hindi pa nila nilalagyan ng kuryente. Wala pang kuryente yan mga Dre, no? Kaya lang, malapit to. Itong pinakamalapit na charging station sa bahay namin mga Dre. Ang problema lang, pag pauwi ako, hindi ako pwedeng kumaliwa dito papunta sa amin. Kasi one way lang yan. Iikot pa ako. Palagay nyo, anong lahi yun mga Dre? Yung nakatira sa bahay na may Christmas tree. Yun pa Dati sabi ko Pilipino yan. Pilipino yan. Lalo na mga pa lang, September pa lang. Meron ng Christmas light. Pilipino yan. Parang ganon. Lamig. Yan, Pilipino yan. Pilipino yan. Okay mga Dre, pinilit ko to para maka-anim tayo. Hello. Hi, you know what already? No. No, you change. Yeah, I changed. Oh, sorry. Yung bumati sa akin nung janitor pa ako dito sa building na to mga Dre, no. Nakita ko pag umaga, babae yun pag umaga, tinutulungan niya akong magpala. Minsan darating ako diyan para magpala ng snow. Nakapagpala na siya mga Dre, no. Ang bait nun. Mabait ka talaga, mabait din sa yung mga kapwa mo, kaya it pays to be kind. Lamig. Sa tenga. Bukas ulit. What's the rush? Who's calling?